Ayan. So, hi guys. Ituturo ko sa inyo ngayon yung pinakaunang lesson, which is the market structure. So, uh, wait lang. Yan. So, si market structure. Market structure. Yan. So, ang meron kay market structure is bullish market structure. Structure. Okay? So, ano ba si bullish market structure? So, pinakauna to guys, no? So, meron tayong tatlo. So, una ko ituturo si bullish market structure. So, ano ba si bullish market structure? So, ito yung makikita nyo sa market na paangat yung price. Why? Bullish, bull. Yeah, bull. So, lagi nyo naririnig ng bull market or what. So, that's what we call bullish market structure. Okay? So, it means pataas yung market. Okay? Pataas. So, ganyan yung makikita nyo sa market. Okay? Then, Uh, ang sunod is bearish market structure. Okay? So, bearish market structure. So, ano ba si bearish market structure? Kung si bullish is pataas, ano naman si bearish? Siyempre, pababa. Okay? So, ang makikita nyo yan sa market is ganito. Yan. Okay? So, ayan yung makikita nyo sa bullish. Ito yung si bullish market structure and bearish market structure. So, ano naman yung isa? Okay? So, ang isa naman is si ranging market structure. Okay? So, sa ranging market structure is hindi naman to kadalasan ginagamit nila, pero kailangan natin to. Kailangan mo tong malaman. Okay? So, sa ranging market structure. Okay? So, ano ba si ranging market structure? Kung si bullish market structure, nakikita natin na paangat. Then si bearish market structure is nakikita nating pababa. Ano naman si ranging? Okay? So, si ranging is ito yung tinatawag nilang no movement or more on consolidation. Okay? So, kung sila is meron silang movement, kung si bullish may movement na pataas, kung si bearish may movement na pababa, ito naman si ranging is ang movement niya lang is diretso. Okay? Wala siyang bias. Kumbaga, wala tayong bias. Okay? Nagbe-base lang siya sa ranging. Kumbaga, nagpapahinga lang yung market. Okay? So, bakit ba kailangan nating malaman to? Okay? So, kailangan nating malaman to guys, itong ranging, kasi ah, dito nagkakaroon ng kadalasan ng manipulation. Okay? So, nagiging bias natin siya for manipulation. Okay? So, kailangan natin matutunan si ranging market. Okay? So, yun. Then, next is example na paano mo ma-identify si bullish. Okay? So, ayusin ko lang muna to. Yan. So, yan yung market structure natin, no? Sa bullish is paangat, then sa bearish is pababa, then sa ranging is walang bias, more on ranging lang. Okay? Then next is uh, paano natin ma-identify if bullish ba yung market. So may tinatawag kasi tayo diyang uh, market structure shift and market structure break. Okay? So actually, binago na nila to, pero ito pa rin yung tawag ko kasi. And example, nagbibigay tayo ng example. So ano ba si market structure shift? So si market structure shift, ito yung nagbibigay ng bias sa atin.
Okay, like example, early indication na mag-change si market. Okay? So example, nasa bearish tayo na movement ng market. Okay? Yan. So continuation yung pag-create niya ng ah, high. From high, naging low. Okay? Then naging ah, lower high. Then nag-create ulit tayo ng lower low. Then nag-create ng lower high and lower low. Then another lower high. Okay? So, dyan natin ma-identify kung bullish ba or bearish yung market. So, sa bearish is continuation na pag-create ng lower high and lower low. Okay? Then, sa bullish naman is continuation na pag-create ng higher high and higher low. Okay? So, example, this is low, high, and higher low, higher high, and higher low. Okay? Then, dyan natin ma-identify kung bullish ba or bearish yung market. Okay? So, meron tayong tinatawag na market structure shift and market structure break. So, ano ba si market structure shift? So, si market structure shift, ito yung nag-identify sa atin na or early indication na possible mag-reverse si market or mag-retrace. Okay? So, for example, dahil alam niyo na tong higher high and higher low or lower high, lower low. Example natin sa market structure shift is si market structure shift. Example is from bullish market. Okay? From bullish market, nagkaroon tayo ng break. So, example, this is higher high and higher low. Yan. Yan. So, dahil continuation yung pag-create kaya ng higher high, nagkakaroon tayo ng uh, market structure shift. So, ano ba si market structure shift? Ito yung pinaka-higher low natin, then nagkaroon ng break. Okay, nabasag ng market. So, hindi tayo magbe-base sa candle wick. Okay, magbe-base tayo sa candle body. Okay, so pag na-break tong higher low na to, magkakaroon tayo ng market structure shift. So, ano ibig sabihin nun? Magbabago na yung bias natin. So, from bullish, magiging bearish. Okay? So, magiging ang gagawin yan is from high, wait, from high, then nag-create ng panibagong low, and wait for it na umangat muna. Okay? Umangat, then basagin ulit yung panibagong low. So, meron na tayong indication na lower high to. Okay? Then, nagkaroon tayo ng lower low. So, dito na tayo maghahanap ng entry natin. Okay? So, pag-break niyan, pagbalik niya dito, then babagsak. So, meron tayong panibagong lower high and panibagong lower low. So,
ayon si market structure shift. Okay? So ano naman si market structure break? Si market structure break naman is ito yung kasunod ni market structure shift. So si market structure shift ang panguna, indication na possible mag-reverse si market, and market structure break is yung pangalawa. Okay? So market structure break and another market structure break. Okay? So, dyan natin ma-identify kung saan ba papunta si market. Okay? From bullish to bearish. Okay? So, ganon natin siya magagamit. So, ganon natin magagamit si market structure shift and market structure break. Okay? So, yun. And sana may natutunan kayo for this. Uh, yan, no? From, again, recap tayo. So, ano-ano ba ang market structure? Meron tayong bullish market structure, bearish market structure, and ranging market structure. So, paano natin ma-identify if bullish? Meron tayong pag-create ng from low, nagkaroon ng high, then higher low, higher high, then higher low. Okay? Then panibagong higher high. Okay? So, yun. Uh, ma-identify if bullish, continuation ng pag-create ng higher high and higher low. Okay? So, paano naman natin ma-identify if tuloy-tuloy yung pag-create ng paano natin ma-identify if bearish yung market? It is pag-create ng tuloy-tuloy na lower high and lower low. Okay? This. Yan. So, paano naman natin malalaman if possible na mag-reverse si market? So, dyan pumapasok si market structure shift, no? So, si market structure shift from bullish market, nagkaroon tayo ng, so, from bullish market, okay? From bullish market, nagkaroon tayo ng reversal using market structure shift. Okay? So, nag-create lang ng, binrake niya tong higher low na to, which is give us na possible na mag-reverse si market. Okay? Then, nag-create ng lower high, which is give us more bias na possible na talaga na mag-reverse si market, no? So, pagka-break, again, ng market or nag-create ulit ng market structure break or nagkaroon ulit tayo ng pagka-break sa this low na create is it means talaga na possible nang bumagsak si market o mag-reverse. Okay? So, mag-aantay lang tayo ng entry dito and target natin. Okay? So, ganun. Ganun lang nangyayari guys, no? So, ayun lang yung nilalaman ng market structure. Okay, sana may naiintindihan kayo, no? So, see you sa next topic, no? So, yun. Bye!